Wala pang kapgo. Na noon, nung wala pang kapgo dito, ito, lugar ng MPE ito. Itong saddle na ito. At ang mga tao dito halos nasa kwan sila, nasa organisasyon ng legal. At meron dito ng mga pasabilis, meron dito ng mga kumbaga man ay isang kwan sa leader sa legal na hanggang sa ngayon, diyan naman, dito wala na. Medyo iwas dito. Pero diyan sa Tanawan, meron. Na hindi lang maklaro kung saan, kung sino. Pero ewan ko lang dito sa mga kasamahan ko. Dahil hindi ko naman lugar yan. Nasa kuwan ako, tabing dagat akong bahay ko. Eh, sa tabing dagat naman, 2 kami doon. Ngayon, bali 4 na kaming, 5 kapbo na kami nasa tabing dagat. Medyo nagkakasuportahan na kami. Na kapag mayroong kaming kuha na may doon, lumalakad na kaming 5 para sa hanapin kung saan sila. So may kahalagaan ng kapgo sa may kahalagahan po ngayon. Lalo na sa army. Oo, sa army. Kontra sa ating kalaban. Opo. Nasabi ko nga noon, nung ako nasa Pursaybe, ano kaya sir kung ang gawin natin magtayo din tayo ng squad ng MPE laban sa MPE. Kumbaga man ay di titiyaga lang tayo, magtitiis tayo sa bundok na nasa bundok tayo. Kung ano yung ginagawa ng MPE, siya rin natin gagawin. Komando. Oo, parang komando rin. Anong sabi ni Commander? Ay noong ko pa yun nabanggit naman, doon kay Lieutenant Torcelino pa rin nabanggit ko yan, hanggang sa Pursaybe, na ikukontra natin to. Magpupropaganda rin tayo Kung ano yung propaganda ng MPE, siya rin natin gagawin. Ngayon, ang MPE naman, pagka nagpakilala ka na ako si Kakang ganito, ganyan, ngayon, magkakaroon ng interest yung MPE. Sasabihin bakit kayo nawalan lang kami komunikasyon? Galing kami kung saang bayan na pinapunta kami dito para makipag-coordinate sa mga MPE dito. Di siyempre, mag-i-interest ngayon yung kumikilos dito para sila makilala at magkaroon sila ng coordinate. Ngayon, pagka nagka-coordinate na, ay di bakbakan na o di kaya. Dahil hindi naman basta babanatan yun kikilalanin muna kung talagang ito yung MPE, magkikipag-negosasyon yan, magkikipag-harap yan. Doon naman natin magagawa na tumawag talagang sa mga sundalo na ito na. Ikontra. Dahil ang mga MPE naman kasi po, pumipirmi yan doon sa mga barangay na malalayo sa bayan. Dahil nung araw po, ang tinitirhan namin lagi noon, yung saksak. Saksak. Din sa may tapat ng halapit sa kampo. Saksak. Tapos yung daraitan. At saka yung ilog na pailayang 7 barangay. Pumipirmi po kami diyan. Na ang binibigay namin, puro mga pag-aaral sa mga bata. So yung nabanggit po niyo yung isang pagpapaaral ay pag-aaral? Pag-aaral. Masasabi ba niyo na isa sa parang kumbaga pangpalawak? Pampalawak ng organisasyon ng MPE yun. Nasasimulat sa pulpa, grade 1 pa lang, kailangan maimulat na ito sa bata. Dahil, ang tendensya nila nito, matanim sa isip ng bata hanggang sa siya tumanda na talagang mali ang gobyerno. Tama sila. Pero yung pinopropaganda, maayos. Pero pagdating ng panahon nito, kumbaga may ginagalit lang, gagalitin na sila. Kung paano labanan ng gobyerno. So yun ang isang sistema nyo para lumawak yung MPE. Hindi naman ninasabi na kukunin kita kaagad para lumaban. Hindi, kung hindi, paano natin pakilosin ng tao sa barangay, o sa bayan man, o kung saan man. Pakilosin natin ito nang walang nag-uutos, kundi sila ang nagdidireksyonan nito. Na ang masa, bibigyan nyo ng bawat barangay, bibigyan ng namumuno. Na sila ng, halimbawa, may mga kilusan na para mag-rally. Isasabi sa hukbong, sandatahan, sa bundok, pabababain yung mga
taong bayan na nasa bundok, sa maalanganing lugar, mga katutubo, kung ano-ano mga tao. So, ginagamit ng kilusan ng mga katutubo? Oo. Yun ang ipinabababa, pinapupunta ng Maynila para mag-rally. Ako, nung mag-rally kami noon, nung kay Marcos, nung magkahigpitan noon na ang magsalita ay pinapatay na daw ng militar, ay kasama ako doon sa pag-rally. Ang hawak ko noon nasa 35 tao. Ikaw ang leader. Ako ang leader. Saan naman galing yung mga tao na yun? Dito sa Daraitan. Daraitan, oh. Daraitan, Layban, Santa Ines, yan, sa may pababa ng Antipulo. So, yun yung panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos. Marcelo na siya noon? O... Marcelo na po. Marcelo na. Oh. Doon ako naging masigasig noon. So, ano po yung parang kumbaga isinisigaw nyo o... Ay di ibagsak. Ibagsak ang rehimeng Marcos. Marcos. Alisin ang Marcelo. Yun po yung mga demand. Oo. Na isinisigaw namin, ayaw namin ng tergas, ang kailangan namin bigas. Ayaw namin ng kinde, dahil inuhulugan kami ng kinding baldi-baldi. Sa matatlong palapag yan eh. Ngayon, bubusan kami, ayaw namin ng kinde. Ang gusto namin, bala. Kaya sisigaw kami na ang tao, ang bayan, Armalite ang kailangan. Yun ang sinisigaw namin sa karsada. So, kung titignan po ninyo sa inyo pong pananaw, ano po yung pagkakaiba ng kilusan noon at saka sa ngayon? Parang mas masahol ngayon kaysa Ano noon. sabi? Nung araw, nung sa amin pa, parang disiplinado pa ang tao. Anong tao yung sa kilusan? Oo, O sa yung kilusan. Masa. Sa kilusan at sa Oo. masa. Yun po yung... Oh, sa- mas medyo kapanipaniwala pa noon kaysa ang ngayon. mga Ang, miyembro ng ng MPA. Dahil nung araw, wala akong nakikita sa unit ko lang, sa sama ko, wala akong nakikita ang anuman na masamang ginagawa ang miyembro ng kilusan. ang membro ng kilusan. Dahil sa simulat na simula, nung ako humawak ng pagiging team leader, wala akong nakita sa masa na magalit sa amin. Bagkus, Mahal kayo ng masa. oho, makita pa lang ang ulo namin. Pagdating namin sa bahay nila, luto na yung kape, may tinapay na, ang tanghalian, mayroon pang manok diyan, may baboy pa diyan. Hindi lang kaya sila takot noon o ano po yung... Sa palagay ko po'y- Ano po yung dahilan? Sa palagay ko po'y ganun po. Takot po Takot. Dahil nasabi ko nga sa kasama na, alam mo kasama, huwag tayo mamihasa. Bakit? Kaya naman tayo hindi ginagalaw ng masa dahil may baril tayo eh. Asahan mong wala kang baril at araw-gabi na rin ka kumakain. Pag hindi ka kinarnin yan. Oh. Ay, hindi niya, malinaw. Ayos ang masa, tanggapan niya tayo. Palagay na. Dahil may baril tayo. Ay kung wala tayong baril, palagayin ko eh. Baka tayo pinaghahabol na ng taga niyan. Ano yung armas mo nun? Ay, una kong sampa, 38. Tapos, nang bumilang na ako ng taon, naging disabog. Hanggang sa ako'y Armalite. Yung bulldog kung tawagin na malaki ang dulo. Nung Armalite. Hanggang sa ako naging 40 na. So, sa ngayon, nasabi po, yun po yung mga kadahilanan na yung sa unang IPA, di ba? Sa ngayon po, paano naman po yung masasabi? Ay, sa ngayon po, parang dahas na ngayon eh. Dahas. Oh, parang kuha na, hindi kita madala santong dasalan, santong paspasan ang style ngayon. Pilit. Pati tao na walang kurukuan sa kuan pinapatay na nila eh. Maalala po yung mga mid-80s hanggang late 80s, parang dumami po yung miyembro ng kilusan po. Ano po yung naging dahilan nun? Propaganda pa rin sa hirap, Ano pa rin? gutom, at saka sa mga pag-aaral na matataas ang tuition. Na sinisigaw nga namin na mataas ang tuition, mababa naman ang edukasyon. Doon siguro po. Kahirapan, walang trabaho. Yun ang kailangan. Kaya yung iba, imbis na maghanap ng trabaho sa walang napapasukan, sumasama na sa NPA, bagamat labag sa loob niya. Biro naman na naaabuso po na sundalo, yung asawa niya, re-rebuildi yung lalaki. So, yun po yung mga isang kadahilanan. Dahil sa Santa Ines po, nagkampo doon ng sundalo, hindi ko malaman kung anong kumpanya yon. Natanggalan doon, nag-detachment, nagkampo, ay kuan. Yung asawa nung tao doon,
isang magkakahoy, palibasa, matindig ang makisig yung sundalo, parang nahali na yung babae. Pumatol sa lalaki. Hindi, parang di naman siya makapagwala, yung asawa. Sumama na lang sa MPA. At yung babae, nagpakabit na rin doon sa sundalo. So yun po yung sa mga kadahilanan. Yung pong ganun. Kinakailangan po sa ngayon, palagain ko, yung papaano ba magtrato sa tao. Dahil ako napapasama. Tayo. Oo, tayong mga sundalo. So yun po yung parang isang epic, Oo. isang magandang Mhm. ehemplo. Oo. Dahil napapasama po ako sa operasyon nitong mga nagdaan, meron po ako mga kasama na sundalo na may nakakita lang ng babaeng naglalaba, siguro sarap iyutin yan. O, di parang naririnig. Ganun po ang... Di baliwala lang ng masa. Di parang lumalayo sa sundalo yung mga masa dahil doon sa mga style na mga parang bastos. Tapos yung sa operasyon, nag-operasyon kami dito sa may Malatonglan noon, di may mga bahay na wala ng tao. Pinagkukuha, piling namin yung mga gamit na maigi. Mga anong taon ho yan na parang nang-experience po niyo? Sa 16 IB na po ito Nang unang pasok ng 16 IB dito, nagaling Mindoro sila. Unang operasyon namin noon sa Malatonglan, kinatay pa namin yung manok ng masa. Bakit po yung area nung months lang? Gano'n? Bakit po walang... Parang nagtayo kasi doon yung NPA, itinayo na para bagang nagkaroon ng tinda-tindahan doon. Yung NPA? Oho. Na hindi naman pinaalam na sa NPA, masa ang nagtayo doon na kumbaga man, korporasyon ng mga katutubo doon. Na yung likod noon, ang may utak noon is NPA? NPA po. Dahil magtitrainee sila doon. So gaano po katagal yung sitwasyon na yun? Bago pa lang sila nag-uumpisa, nag-iipon ng gagastusin nila sa trainee. Siguro mga 2 buwan pa lang yun. Naroon na lahat yung mga kagamitan ng mga babae, pampers, panty, pulbo, sabon, kape, asukal, panglaba, bigas, lahat na naroon. May radyo doon na nakuha ang mga sundalo. May kulambo, may kumot, may mga mga So yung gamit. co-op na yun talagang pinag-isipan ng mga kilusan na para kumbaga Paunla rin. Paunla rin. Magamit nila sa... Na ang itatayo dito, kumbaga man, gumagamit lang na kumbaga inangkin ng masa na ito'y aking tindahan. O di, para hindi mapaghinalaan na MPA may gawa. Ay nasubaybayan naman ng mga tao, ng mga intelligent doon, na magkakampo nga. Ang balak magkampo. Kaya sinugod na. Nagkabalbagan doon, nagkabarilan doon. Hanggang saan nakakuha kami ng baril na yung isang kasama naming kapgo naging enlisted na. Sino po yun? Si Capistrano. Nasa 16 na sila ngayon. Capistrano? Oo. Sama po niyong... Kapgo yun dati dito. Pero wala po siya partisipasyon sa labas. Dati. Hindi po, ang tendensya ko sa kanya, dati siyang kapgo, pero para baga siyang may ugnay sa labas. Then nagkawalaan kami dito ng bala nun Carbine at saka M14. Pero hindi pa ako gaanong kapgo nun. Hindi pa ako kapgo nun. Kaya minsan naginanakit nga ako dahil totoo na hindi nga kami napalaban. Pero yung ibang kasama ko naman napalaban. Bakit siya lang ang naging regular? Samantala isang kasama ko, itong bulsang ito, tinamaan dito ng bala. Oh, si Dagat kung tawagin. Ay bakit hindi man lang siya nasama sa enlisted? O kaya, minsan, binigyan kami ng pampalubag loob na maging yung pataas ng moral. Yung pataas ng moral man lamang. Ay wala Kaya sabi nga ni Lieutenant Mangalos noon, sabi sa akin, Sambaon, tatawagan ka rito, mag-iinuman tayo. Sabi ko, hindi na po, kakabili rin naman ako ng alak Kung karne naman ang pulutan yun, kakabili rin naman ako ng pulutan. Ang kailangan ko naman dyan gagawin, hindi naman para makipagngitian diyan sa inyo. Kung hindi, paano ba kami mga kapgo
na bigyan mo ng prioridad para magkaroon kami ng ika nga yung anong tawag noon na tumaas man lang yung aming oho. Ay wala eh. Kaya sabi ko, hindi ako diyan, ayoko diyan. Hindi ako nagpunta. Palimbawa, hindi ko nahangad na ako maging katulad nun ni Capistrano. Ay di yung mga kasamahan ko man lang na mismong nakaharap sa labanan. Dahil may dalawa kong kasama rito, yung si Iskal, saka si Paito, nakasama rin namin doon. Eh, wala man binigay na pribilehiyo man lamang doon sa laban ng iyon. Oh. Ayun, sa akin, nakaraan na yan. Hindi, wala na. Kalipas na yan sa akin. Ngayon, sana naman, ibahin yung sa pag-ooperate, halimbawa mga sundalo, ibahin naman. Maging kuha naman sila sa pakipagtrato sa tao. Hindi ko, minsan para mapalapit yung masa sa sundalo. Ganun ang MPA kasi. Opo. Maski masama ang tendensya ng MPA, minumura na ng masa, maganda pa rin pinakikita. Ganun ang MPA. Kaya ang MPA napapalapit sa masa. Ay kung ganun din ang gawin ng mga kasama natin, bagay, madali nating kuhan yan. Pero sa akin naman, pag masa naman na medyo parang umaabuso naman, ay bibigyan mo naman ng kaunting pitik. Oo. Hindi sa amin ganun. Ibahin naman ng trato. Dahil kapag lagi naman tayo na para nalaang tayong tulad dito na lang sa amin, para kaming basta nilingunin, hindi, wala. Ito mga sibilyan. Oo. Bibiruin ka pa. Eh baka naman kayo yung may pagkukulang. Naiwan ko lamang po. Hindi ko rin masabi dahil hindi ko naman sila. Baka mayroon pa silang impluwensya sa labas, gano'n? Ano pala? Dati po, ang paninindigan nila dito, yung paligid na iyan. Talagang gano'n. Oo. Kilala yan dito ng aming mga kasamahang kapgo. Dahil dito, kuyog dito ang MPA, pumipirmi dito. Nung magkaroon ito ng detachment nung araw, ay di natigil po. Binalikan ng MPA ito. Detachment tapos na pull out, tapos binalikan. So parang pangkaraniwang ganong style ang isang lugar ng MPA, kung ano na sundalo, labas sila, ano naman, paano? Ang ganun po. Yan ang sinasabi, para lang nagre-rego doon. So ano po yung bali magiging rekomendasyon nyo sa ganong bagay? Sa MPA? Yung halimbawa... Panibagong pagpropaganda naman po yun. Babalikan natin yung pasensya na kayo. Dahil siyempre, lumayo lang kami. Dahil hindi kami pwedeng magpakita sa inyo dito dahil may kaaway. Kung magkalabanan, madadamay kayo. Kaya umiwas muna kami para kayo ilayo namin sa ganong sitwasyon. Kaya ang kuan dito, sa ngayon, ang mga masa dito kung manalita, managot, malalaman mong may kuan ito, may alam ito. At saka marunong itong laro. Mababasa mo yun? Oo. Ilang kwento-kwento lang eh. At saka dito sa amin, medyo parang galit ang sakapgo. Sila. Ano kaya ba, isa na kaya sa epekto noon at yung tanong ko sa iyo kanina na mayroong bang kahalagaan ng kapko dito ngayon? Meron po. Ikontra doon sa... meron po. So, baka parang gano'n na po siguro, ano? Ang kinakailangan nga lang dito, yung ang kapgo, o sino mang nakakuha dito, magbigay ng yung mga pagpupulong-pulong sa barangay para maglinaw. At yung kapgo naman, magkaroon sila ng partisipasyon sa tao at magpaliwanag din sila. Yun ang malaking kwan dito. Para maintindihan ng tao. Hindi naman kami napunta dito para maghambog. Kung hindi napunta kami rito sa ganitong sistema na gusto naming ipaalam sa inyo na ito na kami ngayon. Pero talagang dating hawak talaga ng... Dati po ito, itong lugar na ito, hanggang yung ibaba na ito. Grabe, no? Dito sa lahat ng barangay, sa kabuuan, sakop na ho. So, mabalik po tayo dun sa mga panahon na inyo pong paghipagdigma.
ano po ang nakikita niyo isang estratehiya o campaign ng kasundaluhan na naging epektibo para lumayo kayo o para kumbaga mapilayan kayo? Yung, Bago sagot naman tanong.